Opo, dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, minsan pa kami, nagpupuri po kami, nagpapasalamat, malapang sa dakilang pribileyo na pinagkalubos sa amin. Binigyan mo kami ng dakilang pagkakataon muli na mapapurihan ka, Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, salamat sa pagtanggap mo na aming mapapuring awitin. Minsan pa, Panginoon, pagpalain mo po yung mga salita, kayo po mangusap. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig na nais mong ipahiwatig sa bawat mananampalataya, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi naman kami maging tagapakinig. Tulungan mo kami maging tagatupad ng mga salita mo, Panginoon, habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik at aming sinasaway. Ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purin pong ating dakilang Diyos. Habang inihanda po natin ang ating mga pambungad na talata dito sa Colossians, sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2, tatalo natin mamaya sa verse 5 and verse 8. Nais ko po magpaabot maminamal ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, karangalan sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, at nagpapaabot din po tayo maminamal ng patuloy na pag-alala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Bumabati po tayo sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, sa mga magnugang ng ating beloved pastor, at sa lahat po ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, sa lahat po ng mga minamal natin mga kapatiran dito po sa Olongapo City, at sa lahat po ng webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga manggagawa, mga awit, manunugtog, at sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain. Puri pong ating dakilang Diyos. Kindly, maminamal, buksan po natin ang ating mga Biblia. Colossians chapter 3 verse 1 up to 2, then verse 5 up to 8. Praise the Lord. Ang sulat niya po sa Pablo sa mga taga-Colosas, Kapitulo 3, talatay 1 hanggang 2, talon sa 5 hanggang 8. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas, at kinaroonan ni Kristo, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sa 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang pagkagalit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y bubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay mula sa inyong bibig. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Maminamal, ang ating paksa ay patungkol po sa we are heavenly citizen. Dapat malaman natin, mga minamahal, na tayong mga mananampalataya, tayo po ay mga heavenly citizens. Meron tayong dual citizenship. Una-una, Philippine citizen at tinatawag na heavenly citizen. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung sabi ng Biblia, kung nais po natin, mga minamahal, makatiyak sa kaligtasan, nais natin, mga minamahal, na lahat tayo makarating sa langit. Sinabi ng Biblia, mga minamahal,
na ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin ng ating isip, maminamal ang ating puso, buong bahagi ng buhay natin, dapat laging naka-mindset tayo sa langit. Bakit may mga mananampalataya, maminamahal, na hindi makapag-concentrate sa paglilingkod sa Diyos? Bakit may mga mananampalataya, mga minamahal, na minsan pinahalagahan ang mga bagay dito sa lupa, hanap buhay, negosyo, pag-aaral, trabaho, mga minamahal, kasi inaagaw, mga minamahal, ng pagsusumakit natin sa libutan, yung mga isip natin sa tinatawag na heavenly citizenship. Katulad ng mga mananampalataya noon, mga minamahal, mga Kristiyano noon. Sabi ng banal na kasulatan, umalis kayo sa Ehipto. Ang Ehipto, mga minamahal, inuulit ko po sa inyo, ito'y sanlibutan, ito'y inilalarawan ng mundo. Pinaalis ng Panginoon ng mga mananampalataya mula sa Ehipto at dinala sa Kanaan. Ibig sabihin ng Kanaan, sa panahon natin ngayon ng Kanaan, ito po'y rapture. Rapture. Kaya tinawag po, maminamahal, na Kanaan yung rapture kasi pagdating natin sa langit, 7 years lang muna tayo doon. 7 years. Ang sistema ng ating pag-akit sa langit, pagkatapos po, maminamahal, ng paglilingkod mo rito, magkaroon ng rapture. 7 years tayong nasa langit. Doon sa 7 taon na yun, maminamahal, tayo po ay pararangalan ng Diyos. Magkakaroon doon, mga minamahal, ng awarding ceremony. Bawat isa sa atin, bibigyan ng putong. Bibigyan tayo ng crown. Merong crown of life, crown of joy, incorruptible crown, crown of glory, crown of gold, iba't ibang uri ng gold, iba't ibang uri ng crown. Pagkatapos nating parangalan, bigyan ng corona, maminamahal, magkakaroon po ng tinatawag na kasalan. Ikakasal tayo sa Diyos. Tayo po ay nakatalagang mapangasawa ng malapanong, kaya tayo nakatalagang ikasal sa Diyos para hindi na tayo mahiwalay sa Kanya magpakailan-kailan paman. At pagkatapos po, maminamahal ng kasalan, yun tinatawag po, maminamahal na kainan. Yung marriage, peace, yung piyestahan, yung merong, kumbaga, pagkatapos ng kasalan, merong kainan yan eh. Yun po yung 3 magaganap sa 7 taon na nandun tayo sa langit. Unang-una, pararangalan tayo, bibigyan ng gantimpala, bibigyan tayo ng mga crown, ng mga corona. Pangalawa, ikakasal tayo sa Panginoon. At pangatlo, magkakainan po tayo, maminamahal. Isang malaking piging na napakahaba. Nandun lahat ng mga mananampalataya. At ito yung lamesa na walang pagkain. Magtataka ka, napakahaba ng lamesa pero walang nakahain na pagkain. Bakit? Kasi sa araw na yan, maminamahal, kung anong isipin mong kainin, biglang lalabas. Kung anong isipin mo, gusto mong kumain ng ganun, wala nang magsisilbi sa'yo. Isipin mo lang, biglang lalabas doon sa malaking lamesa na nandun ka basta, sabi nga eat all you can. Kung anong gusto mong kainin, isipin mo lang, biglang lilitaw. Hindi mo na kailangan umorder sa anghel para padalang ka ng pagkain. Basta kung anong gusto mo doon, ilalabas, biglang lalabas yan. Amen. Kaya nga gusto ng ating pinakamamahal, Panginoon, maminamahal, na tayong mga mananampalataya, dapat nakalagak ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kasi maraming mga mananampalataya, mga minamahal, napabayaan ng paglilingkod sa Diyos. Unang-una dahil sabi rito, ang kanilang pag-iisip ay nasa mga bagay dito sa lupa. Ano yung mga bagay dito sa lupa? Gaya ng pagnenegosyo, gaya ng pagtatrabaho,
gaya ng pag-aaral, gaya ng mga pinagkakaabalahan ng tao sa lupa, gaya po ng mga mananampalataya nung panahon po ni Moses na sila'y papunta doon, maminamahal, sa Kanaan. Ang Kanaan ay simbolo po ng langit. Sabi ng mahal na Panginoon kay Moses, dadaling kayo sa lugar, the land of milk and honey. Doon, di na kayo magtatrabaho, kakain na lamang kayo, ang lalaki ng prutas. Kakain na lamang kayo doon, titira kayo sa bahay na hindi nyo itinayo. Kakain kayo ng pagkain sa pagkain hindi nyo itinanim. Doon ay napakasagana, maminamahal. Imagine, dapat 40 days nandun na sila. 40 days. Napakaikli lang yun, mahigit isang buwan nandun na sila. Pero habang naglalakbay po sila, maminamahal, maraming mga mananampalataya na katulad ng mga mananampalataya ngayon, na habang naglalakbay patungo sa Kanaan, nalugmok ang kanang pag-iisip sa mga bagay na nasa lupa. Naging abala sila sa pagnenegosyo, pagtatrabaho, naging abala sila sa pag-aaral. Bagamat hindi ipinagbabawal ng Diyos yan, maminamahal, hindi masamang mag-aral, hindi masamang magtrabaho, hindi masama, maminamahal, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Pero meron siyang panuntunan sa ating mga anak ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan kasi sa sobrang paglalagak natin, ng pag-iisip natin sa mga bagay na nandito sa lupa, maminamahal, napapariwara po tayo at nawawala ang isip natin sa Diyos. Amen? Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit ako naging manggagawa eh. Nag-worker ako, maminamahal, 17 years old lang ako. Ang ganda ng trabaho ko, bir mo. Noong mga panahon, mga 82 nung panahon nagtatrabaho ko. Ang sweldo ko, 3,000 kinsenas. Kinsenas, katapusan, 3,000. Nung nag-worker ako, 5 piso na lang. Kung ikumpara mo yung 5 piso dun sa 3,000 kinsenas, naging 5 piso pero natiis ko yun. Iniisip ko lagi, bukas darating na Panginoon. Hindi ko iniisip yung mga bagay na iniwan ko nung ako yung naglingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ilagak natin ang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya ang mga mananampalataya noon, mga minamahal, umabot ng 40 years. Dapat 40 days nandun na sila sa Kanaan. Umabot ng 40 years, maminamahal, bakit? Nalugmok ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na nandito sa lupa. Habang naglalakbay sila patungo sa Kanaan, maminamahal, maraming mga mananampalataya nagsipag-asawa dun sa mga bansa na kanilang dinaanan. Nagsipag-asawa sila. Tapos yung iba, maminamahal, ay nagaya sila. Nahawa sila sa mga gawain doon, maminamahal, katulad ng sinabi rito, na sila ay nahawa sa kasakiman, nahawa sa pakikiapid, sa karumihan, sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung habang naglalakbay sila. Habang naglalakbay ang mga mananampalataya from Egypt to Canaan, maminamahal, sabi ng Biblia, nalugmok ang kalang isip. Unang-una, sabi rito, sa mga pakikiapid, sa karumihan, sa masamang pita, sa masasamang nasa at kasakiman, at sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga umabot ng 40 years, ang pangako ng Diyos, 40 days lang nandun na kayo sa Kanaan. Sa ating panahon ngayon, maminamahal, yung rapture, yung Kanaan, maminamahal, simbolo yan ng rapture. At ang rapture, maminamahal, sinasabi ko po sa inyo, 7 years ka lang aakyat sa langit, 7 years, habang ikaw'y pinararangalan ng Diyos. 7 years. He made us kings and priests. Pararangalan tayo, puputungan tayo. Lahat ng mga makasama sa rapture, puputungan ka ng Panginoon. Iba't ibang mga crown. Pag ikaw ay masikap, pag ikaw ay masigasig, puputungan ka bisan 3 korona. Meron kang 3 korona. Pag meron kang 3 korona, 3 bansa ang paghaharian mo. Dahil
Pagkatapos ng 7 years, bababa uli tayo dito. Maghahari tayo ng 1,000 taon. Sabi ng Revelation 20 verse 4. Maghahari tayo ng 1,000 years. Yung dapat magiging buhay ni Adan at ni Eva doon sa tinatawag na paradise na sinira nila, pinalaya sila doon sa paradise, ibabalik ng Diyos yung paradise para tayo po ay maghari ng 1,000 taon. He made us kings and priests. Gagawin niya tayong mga hari. Gagawin niya tayong mga reyna. Gagawin tayong mga prinsipe, mga prinsesa. At ayon sa koronang ibinigay siya na malapang noon nandun ka sa langit, ganun din ang bansa na paghaharian mo. Pwede kang maghari. Ang iba ay naghari, maminamahal, ng 5 bansa. Ang iba ay 2 bansa. Ang iba naman ay 1 bansa. Pero, pag ikaw ay nakasama sa rapture, ibig sabihin, qualified ka na ikaw ay maghari sa mga bansa. Magiging isa na lang ang bansa, maminamal. Pero, mga minamal, yung mga bansang nasa, natin ngayon, maminamal, nasa mundo natin ngayon, paghaharian natin yan. Pero, magiging isa na lang bansa. Yung New Jerusalem, pero nandun pa rin ang bawat individual ng mga bansa na yan. Diyan tayo maghahari, pero sabi, magiging isang bansa na lang yan. The New Jerusalem. Kaya gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga minamahal, na sabi ng banal na kasulatan, pagbutihin natin ang paglilingkod sa Diyos. Ang pagpunta sa langit, maminamahal, habang naghihintay ka sa paghihintay mo sa langit, maminamahal, pwede mong makamtan yan instant. Pwede mong makamtan yan ngayon din. Kaya wag mong isipin, ay matagal pa yan, magpapalamig-lamig muna ako. Mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Pag namatay ka, karakada ka, makamtan mo kagad yung ipinangako ng mahal na Panginoon. Pag namatay ka, ang pagkakaiba lang doon, hindi ka pa tinatawag na incorruptible, hindi ka pa immortal. Hindi ka pa glorified body. Kaluluwa ka pa lang, pero nandun ka na sa langit. Habang ang katawan mo ay nasa lupa, ang iyong kaluluwa ay nasa langit. Pero hindi pa makumpleto, para ka lang nanonood sa isang napakagandang palabas, napakasaya ng kalagayan mo sa langit, pero hindi pa ganap. Bakit? Sapagkat, mga minamahal, ikaw ay hindi pa buo. Sa pagdating ng malapan, magiging incorruptible crown ka, magiging incorruptible body ka, magkakaroon ka ng immortal body sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. Pero instant, pag ikaw ay kinuha ng mahal na Panginoon, kaya nga sinabi ng Biblia, mga minamahal, isipin niyo palagi na babalik na ang ating mahal na Panginoon, kasi pag hindi mo inisip na babalik ang mahal na Panginoon, pwede namang mamatay ka ngayon. Ang pagbabalik ng mahal na Panginoon at ang kamatayan mo ngayon, pareho lang yan. Huwag mong sabihin, ay matagal pa, mag-aral muna ako, magnegosyo muna ako, magtrabaho muna ako. Pag namatay ka, maminamal, parang pagbabalik din ng mahal na Panginoon yan. Kaya kung iniisip mong baka matagal pang bumalik ang mahal na Panginoon, pag namatay ka, pagpikit mo dito sa lupa, siyang pagdilat mo sa langit. Pero pag hindi mo natapos at hindi ka nagpakainit na maglingkod sa Diyos, ang pagpikit mo sa lupa, pagdilat mo doon sa impyerno. Impyerno pa lang, wala pa po ang dagat-dagatang apoy. Kasi ang dagat-dagatang apoy, ito pong mundo natin ang gagawing lake of fire. Ito'y mapupugnaw sa matinding init, matutunaw to sa matinding init. Ito ang gagawing lake of fire. Kaya ngayon, wala pang dagat-dagatang apoy. Impyerno pa lang. Kapag hindi ka pumasa sa paglilingkod mo sa Diyos, katulad ka ng mga mananampalataya na mula sa Ehipto, naglakbay sila patungo sa Kanaan, ngunit sila po, maminamal, ay nadala doon sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Yung iba nag-asawa doon sa sanlibutan, nahawa sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, katulad ni Haring Solomon. Kung gaano karami ang asawa ni Haring Solomon, 1,000, mga minamahal, 1,000 rin yung Diyos-Diyosan niya.
Kasi lahat ng mga asawa niya, may mga kanya-kanyang Diyos. Kung ano yung Diyos na asawa ni Haring Solomon, sinasamba niya, pinararangalan niya. Amen. Kaya nga, tandaan niyo, mami na mahal, anytime, pwede kang mapunta sa langit. Anytime. In a twinkling of an eye. Bakit? It is appointed unto men once to die. Then after this, the judgment. Tignan niyo yung beloved brother natin. Anong pangalan niyan? Beloved brother Joe. Kakapatotoo pa lang. Yung medyo maitim. Kakapatotoo pa lang. Pag-uwi, binawian ng buhay. Pero nananampalataya at naniniwala ako na siya ay nasa langit sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Matapat at mainit naglilingkod sa Diyos yan. Pero dati napakasama ng buhay niya. Pero nung nakilala niya ang ating mahal na Panginoon, kaya napakasarap mamatay na gumagawa ng katwiran. Napakasarap mamatay na ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Pagpikit mo dito sa lupa, pagdilat mo sa piling ng mahal na Panginoon. Kaso, hindi pa kumpleto yung kagalakan mo kasi yung katawan mo nandun pa sa sementeryo. Mabubuo ang katawan mo, ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu, at ang iyong katawan na nasa sementeryo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. In a moment, in a twinkling of an eye, doon lamang mabubuo ang ating mga katawan para tayo po ay maging katulad ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Incorruptible. Sabi, glorified body, immortal body. Sabi, celestial body. Katawang panglangit. Pero pag ikaw ay hindi pumasa sa paglilingkod sa Diyos, kasi maraming mga Kristiyano, mga minamahal, nakapokus ang isip sa material. Binaligtad nila eh. Binaligtad nila. Ginawa lang nilang pansamantala ang paglilingkod sa Diyos. Total, walang pasok. Total, walang ginagawa. Bakit hindi ako sumamba? Ginawa nilang panakip butas o ginawa nilang palipas oras ang paglilingkod sa Diyos. Ang number one priority nila, ang trabaho, ang negosyo, ang pag-aaral. Yan po, maminamahal ang sinasabi ko sa inyo, maraming mga mananampalataya noon. Imagine, 3 million naglalakbay mula doon sa Egypt, papunta doon sa Kanaan, na ito ang land of promise. 3 million sila ang nakarating lang si Joshua at si Caleb. Dalawa lang. Sa 3 million, dalawa lang. Yung iba po, maminamahal na nakasama pa nila doon pagdating doon sa tinatawag na Kanaan. Mga ipinanganak na doon sa ilang yun, pinanganak na. Sila 19 years old pababa. 19 years old, mga teenager na, kasi umabot ng 40 years ang paglalakbay nila. Kaya doon sa mga galing sa Ehipto, dalawa lang ang nakarating, pati si Moses hindi nakarating. Pati si Moses hindi nakarating. Ang nakarating lang si Joshua at si Caleb, mga minamahal. Kaya nga, isinulat yan. Kaya yan nakalagay dito, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Sabi, para maging halimbawa sa atin. Naslay, sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 6, na ito'y pinakadakilang halimbawa sa atin. Sila'y nagsipagnasa ng masama upang tayo ngayon ay huwag magsipagnasa ng masama. Habang naglalakbay sila, maminamahal, yung iba nanligaw ng sanlibutan, o napangasawa hanggang naging makasanlibutan. Naging materialistic. Sabi, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang nangyari, maminamahal, sa 3 million na naglalakbay patungo doon sa tinatawag na land of promise, the Canaan, dalawa lang ang nakarating, pati si Moses na lingkod ng Diyos, hindi nakarating sapagkat namatay po siya, sapagkat mga minamahal, hindi niya nakaya ang pagiging matigas ang ulo ng mga Kristiyano noon. Sinabi ng mahal na Panginoon, wag mong hampasin ang bato. Kausapin mo lang, pero ang ginawa ni Moses, hinampas yung bato, yung pala na yun, yung bato pala na yun, si Kristo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 4, yung bato na yon na nagpainom sa kanila sa ilang, si Kristo pala yon. Inampas ni Moses, kaya sabi, grabing lapastangan Moses. Matatanaw mo lang ang Kanaan pero hindi ka makakapasok.
Ngayon, kaya isinulat yan. Sabi ng 1 Corinthians 10:6, kung mababa, idadagdag natin, ito'y isinulat para maging halimbawa sa atin. Maging example, maging wag nating gayahin yung kanilang mga ginawa. Kaya hindi, idugtong natin sandali. 1 Corinthians 10:6 hanggang 11. Idagdag natin sandali. Dito po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 6 up to 11, ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang wag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Iwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niyaon ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Huwag din naman natin tuksuin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamagitan ng mga ahas. Huwag din kayong magbulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nagbulungan at nangapahamak sa pamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay nito ngayon nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pag-alaala sa atin ng mga dinatnang ng katapusan ng mga panahon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi, ito'y pawang naging halimbawa. Kaya isinulat sa ito, mami na mal. Imagine, siguro sa panahon natin ngayon, mga almost 5,000 years ago. Mahigit 5,000 taon ito. Maminamal itong mga nakasulat na yan. Mahigit 5,000 taon. Nasabi ng Biblia, sila ay sumalangsang sa utos ng mahal na Panginoon. Kaya merong pinatay diyan, 23,000 isang araw lang. At sabi, ito'y pawang naging halimbawa sa atin. Sabi, huwag kayong magbulong-bulungan. Avoid murmuring, so huwag magreklamo. Yun ang mga kasalanan nila, nagre-reklamo sila concerning their leaders. Pagkatapos ng kanilang pagsamba, nagbubulungan against the leader, against kay Moses. Sabi, ang iba sa kanila ay nakiapid. Ang iba sa kanila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya yun ang kasalanan. Bakit 3 million naglalakbay, nakarating 2 lang? At yung dapat 40 days, naging 40 years. Ito'y naging aral sa atin para pawang maging halimbawa, mga minamahal. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mag-ingat po tayo. Buti tayo ngayon sa panahon natin ngayon, meron na tayong tinatawag na mga example. Meron na tayong guide, meron na tayong mga dapat iwasan at dapat nating sundin. Hindi katulad noon, wala pa silang guide. Wala silang Biblia, wala silang napapakinggan dapat iwasan. Wala silang mga dapat maminamahal na napapakinggan para sundin. Maliban si Moses, pero nung umakyat si Moses maminamahal sa tinatawag na Sinai, nag-ayunan ng 40 days, tsaka sila gumawa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tsaka sila nakiapid, tsaka sila gumawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Kaya sabi ko sa inyo, imagine, 3 million, 2 lang ang nakarating. Amen? Pero, maminamal sa atin, hindi pwedeng mangyari yan. Bakit? Meron na tayong banal na kasulatan. Meron tayong beloved pastor na nanalangin araw at gabi, maminamahal. Meron po tayong pastor na gumabay sa atin paano tayo lalakad sa kalooban ng Diyos. At ang mga pangaral nila, maminamahal, ay natanim sa mga puso, sa mga isip, ng mga mangangaral, ng mga preacher nyo. At ngayon, ang mga napapakinggan po namin sa aming beloved pastor ay aming lamang ibinabahagi sa inyo para yung mga napakinggan natin sa ating beloved pastor, mapapakinggan nyo rin po sa pamagitan namin. Amen! Kaya mga minamahal, malapit na. Lagi mong isipin para hindi ka magkasala, lagi mong isipin malapit na. At kapag tumagal pa, maminamal, pag tumagal pa, pagpalagay mo, hindi natin alam kasi,
Ang isang araw, pwedeng gawing 1,000 taon ng Diyos. At ang 1,000 taon, pwedeng gawing isang araw lang ng Diyos. Ibig sabihin, nasa Diyos ang desisyon. Pwede niyang gawing isang araw na lang. At pwede niyang ang isang araw gawing 1,000 taon. Ang gusto lang ng mahal na Panginoon, pahalagaan mo ang kaligtasan. Pero, maminamal, tandaan mo, pwedeng isang araw na lang. Bakit? Sabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die, after this the judgment. Pwede kang mapunta sa langit ngayon din. Pag namatay kang matuwid sa harapan ng Diyos. Yung hindi ka lumalaban sa preacher, wala kang ginagawang masama sa mga manggagawa, mga preachers, hindi ka lumalaban sa preacher mo, pero kahit ano pang ginagampanan mo sa church, pag lumalaban ka sa preacher, hindi ka malangit, nasa Biblia. Kaya kami nakalagay dito, 23,000 kinain ng lupa. Sabi, 23,000 ang napahamak, lumaban kay Moses yun. Iba ang preacher, maminamahal. Pag preacher ka, wag na wag mong bibigyan ng pag-iisip na masama. Bahala ang Diyos sa kanya. Amen? Pero ikaw, wala kang karapatang lumaban sa preacher. Pag nilalabanan mong preacher mo, hindi ka maligtas, hindi ka malangit. Amen? Dahil, katulad ni Koran, Detan at Abiram, lumaban sila kay Moses, kaya sila kinain ng lupa, karakadaka, dinala sila sa impyerno. Kung nabuka ang lupa at nahulog doon, ang si Koran, Detan at Abiram, 10 na mga 23,000 na mga nabuyo nila. Nabulungan nila kaya pag may bubulong-bulong sa inyo, yung preacher, ganyan yun, preacher. Para kang yung 23,000 na nabulungan ni Koran, Detan at Abiram. Kapag mayroong bumubulong sa'yo, sabi mo, Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Hindi mo pinag-iisip ang mga bagay sa Diyos, ang pinag-iisip mo ay mga bagay patungkol sa tao. Pag wise na Kristiyano ka, gusto mo na langit, dapat maging wise ka. Dapat alam mo ang Biblia. Amen? Kasi minsan, magbubulong-bulong sa'yo, akala mo, mga minamal, tama yung binubulong, yun pala. Hinahasikan ka ng pagre-rebelde. Hindi ka malangit niyan. Hindi ka malangit, malibang humingi ka ng tawad doon sa pinagkasalahan mo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang kanyang kaharian. Pag number 1 priority mo ang pag-aaral, pag number 1 priority mo ang pagtatrabaho, ikinalulungkot ko po, maminamahal. Pwede rin kayong malangit. Ayaw nyo pa niya, langit din kayo. Amen? Pag priority nyo ang pag-aaral, priority nyo ang trabaho, priority nyo ang mga bagay dito sa lupa, gaya ng nakasulat sa Biblia, mga kasama ni Moses na naglakbay from Egypt to Canaan, imagine, 3 million, napakalaking kalugian. 3 million, 2 lang nakarating. Yung kasama ni Joshua at ni Caleb doon sa Canaan, nakarating, mga ipinanganak na doon sa ilang. 19 years old, pababa. Mga teenager ang nakasama ni Caleb at ni Moses. Pero yung mga 21 years old pataas, hindi nakarating sa Canaan. 3 million sila. Pero sa atin, hindi pwedeng mangyari yan sapagkat mga minamahal, hanggang ngayon, ang ating beloved pastor, lagi tayong nasa panalangin niya, mga minamahal, kahit nandun na siya sa langit, patuloy tayong ipinapanalangin, mga minamahal, upang makasama tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kaya sabi rito, mga minamahal, kung buksan po natin ang Philippians 3:18 up to 21, tandaan po natin ang pagsusumakit sa sanlibutan ito. Hindi ko sinabing masamang magtrabaho, hindi ko sinabing masamang mag-aral. Hindi ko sinabing masama, maminamahal, ang magnegosyo o ang mga bagay dito sa lupa. Katulad ng ginawa nila Caleb at ni Joshua, ganun din ang ginagawa nila eh. Hindi naman masama yun eh. Ang masama, kung maging number 1 priority mo ang mga bagay na yan. Pero tignan mo paano mong masasabing hindi mo priority. Mula Lunes hanggang Linggo, hanggang Biyernes, nandun ka.
tapos isang araw lang sa Diyos. Imagine, paano hindi mo ginawang priority yan? Mula Lunes, may pasok ka, hanggang Sabado. Tapos minsan, isang araw ka lang sa Diyos. Ibig sabihin, number 1 priority mo yan. Pero, kung sa kabila ng iyong trabaho, sa kabila ng iyong negosyo, trabaho o pag-aaral, nagpipilit kang humabol sa gawain ng Diyos, makikita niya, hindi mo priority ang pag-aaral o ang trabaho sapagkat gusto mong pumasok sa kaharian ng langit. Amen? Alam nyo, dati, ang service natin, 4 times a week. 2 beses ang overnight prayer dati. Pero, naging 3 times a week na lang. Ang overnight natin, naging Biyernes lang dati. Meron tayong overnight ng Huwebes at meron tayong overnight ng Biyernes. 4 times a week ang service natin noon. Pero ngayon, naging 3 times a week. Ibig sabihin, binibigyan ng mahal ng ating beloved pastor. Pero bago gawin ng ating beloved pastor ang sambagay, nananalangin siya ng matimtiman sa malapang talagang matagal na prayer bago niya gawin ang isang bagay. Ibig sabihin, pinahintulutan siya ng malapang, kaya naging 3 times a week na lang ang pagsamba. Lalo na doon sa doon sa mga matutulis. Ewan ko ilan ang pagsamba. Alam ko, 4 times a week. Imagine, walang kaligtasan. Yung Diyos na may-ari ng langit at lupa, yung Diyos na magdadala sa kanila sa langit, hindi nila kinilala. Kinilala nila doon sa simbahan, sa pangalan lang. Pero pag tinanong mo tao, paano ka madadala ng tao? Yung leader, anghel. Yung leader, anghel. Tapos yung si Kristo, tao. Tapos aasa ng langit. Kaya napakapalad natin, mga minamahal, hindi tayo nadaya. Hindi katulad ng karamihang taong yan. Sapagkat tayo ay binigyan ng tunay na pastor ng Diyos, binigyan tayo, mga minamahal, ng tunay na mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang prayer, mga minamahal, 20 hours a day. Saan ka makakita ng pastor na ganyan, mga minamahal? Dati nung nakikinig lang ako, hindi pa ako full-time worker, hindi ako naniniwala, 20 hours? Ano magiging 20 hours? Sino makakagawa nun? Pero, mga minamahal, nung nag-worker ako, nakita ko, talagang wala, minsan lagpas pa, mga minamahal, sapagkat talagang buong bahagi ng buhay ng ating beloved pastor ay nasa panalangin, mga minamahal. Amen! Kaya napakapalad natin, sigurado, mga minamahal, ang ating pananampalataya ay pupunta sa langit, hindi tayo maiwan, hindi tayo, mga minamahal, mapupunta doon sa kapamakan katulad ng mga nadaya. Paano kang aakit sa langit samantalang itinakwil mo yung Diyos na may-ari ng langit? Tapos, sama-sama silang nagwelga roon, ang paniniwala. Yung isa ang paniniwala, 3 ang Diyos. Yung isa ang paniniwala, si Kristo tao. Yung isa ang paniniwala, ewan ko nung paniniwala yung isa, nakakulong yung Diyos. Yung Diyos nakakulong. May kasong rape. Tapos yung isang Diyos nila, yung isang paniniwala doon, 3 ang Diyos. Tapos yung isa naman, si Kristo tao, nagsama-sama. Kita nyo? Napakapalad natin, dito natin nakikita ang pananampalataya natin totoo. Ang ating paniniwala ay siguradong sa langit. Amen! Salamat, hindi tayo napunta sa kanila. Kasi iba yun eh. Pag ikaw na-brainwash ka na, talagang mahirap na yan. Buti pa yung mancha, pag nilagyan mo ng Clorox, nabubura. Pero yung brainwashing, napakahirap. Kaya nga may mga taong sabi niya, dito na ako nagkaisip, dito na ako mamamatay. Because of brainwashing. Pero salamat sa mahal na Panginoon, binuksan ng Diyos ang isip natin, binuksan ng Diyos ang puso natin, mga minamahal ngayon. Sasabihin ko sa inyo, mga minamahal, tayo po ay nakatitiyak na nasa katotohanan. Ang Diyos natin ay totoo. Ang ating pagpunta, mga minamahal, ay talagang sa langit, hindi sa kapamakan. Sabi rito, Philippians 3:18, mga minamahal, basahin po natin. Hanggang 21, kindly, basahin po natin.
Dito po sa Filipos Kapitulo 3, talatang 18 hanggang 21. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang makaaway ng cross ni Kristo. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, at ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. 21, na siyang nagbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Parang hindi kayo interesado, mga minamahal, na ang inyong katawan ay maging katawan panlangit. Dapat tayo po ang higit na magalak, mga minamahal. Imagine, ang daming reliyon, mga minamahal, sa paligid natin. Alam nyo, ang religion throughout the world, umabot na may higit 7,000 throughout the world. 7,000. Iba yung Buddhism, iba pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kumbaga sa malapit din, malapit sa katotohanan. Pero iba yung malapit at iba yung talagang nasa katotohanan. Malapit lang yun. Pero sabi ko sa inyo, hindi aakyat sa langit yun. Yung isa, yung Diyos nila nakakulong. Paano aakyat sa langit yun? Siya daw si Kristo. Isa naman yung tao. Si Kristo tao. Yung leader nila, anghel. Mas mataas pa yung leader kaysa kay Kristo. Isa naman, 3 persona ang tawag sa isa. Sabi nga, pag tinignan mo raw isa, ang tingin mo 3, ang tawag sa turling. Paano naging 3 yung isa? Ang tawag na pag tinignan mo isa, ang tingin mo 2, ang tawag sa duling. Pero pag ang Diyos na nag-iisa, ang tingin mo 3, ang tawag sa turling. Bakit naging 3 ang Diyos na nag-agawan sila sa trono? Sabi ng Revelation chapter 4 verse 2, may isang trono at mayroong isang nakaupo. Saan mo pa upuin yung 2? Kung 3 ang persona ng Diyos. Amen? Doon ipinakikita lang, maminamahal, na sabi ko nga sa inyo, yun medyo malapit na sa katotohanan yun. Malapit na. Pero tayo talagang nasa katotohanan. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi rito, maminamahal, ng ating pagkamamayan ay nasa langit at mula doon, hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Tayo mga nabubuhay anytime. Pagbalik ng mala Panginoon, maminamahal, sabi ng Biblia, magiging katulad tayo ng katawan ni Kristo. Ang sabi, magiging incorruptible tayo, magiging celestial body, magiging immortal body. Hindi na tayo mamamatay, hindi na tayo tatanda. Makakapiling natin kung ano yung katawan ng mahal na Panginoong Kristo nung siya nabuhay na magulit sa mga patay, ganun din tayo. Magiging katulad tayo ng kanyang kalulatian, gaya ng sinabi rito, na siyang magbabago ng ating katawan na may pagkamababa upang maging katulad ng kanyang katawan sa kanyang kalulatian ayon sa paggawa na maipasuko niya ang lahat ng bagay. Magiging katulad tayo ng katawan ng mahal na Panginoon, incorruptible. Ibig sabihin ng incorruptible, nahawakan ka, pero kaya mong tumagos sa semento. Pag gusto mong pumunta sa ibang bansa, hindi ka nasasakay ng eroplano. Isipin mo lang kung sa anong bansa gusto mo, nandun ka karakadaka. Yun yung tinatawag na glorified body, immortal body, celestial body. Sabi, magiging katulad tayo ng katawan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Si Kristo, maminamahal, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, nagiging sinlaki lang natin siya pag siya'y nagmamanifest. Pag siya'y gusto niyang makapiling ang tao, nagmamanifest siya na kasinlaki natin. Pero ganun ang katawan, glorified body, incorruptible body, celestial body, katulad ng katawan ng mahal na Panginoon. Pero ang Diyos talaga malaki. Malaki talaga ang Diyos. Silaki lang ng bola ang mundo sa Kanya. Pero kapag gusto niya tayong makapiling, nagmamanifest siya through Jesus Christ.
Kaya may naniniwala na dalawa ang persona ng Diyos, yung ibang kapatirang umalis dito. Oo, dalawa ang Diyos. Tignan nyo, may naniniwalang dalawa ang Diyos, may naniniwalang tatlo ang Diyos. May naniniwalang maraming Diyos, may naniniwalang tao si Kristo, yung leader nila, anghel. Lahat yun, mali. Ang totoo yun, iisa lang ang Diyos. Ang Diyos napakalaki. Malaking-malaki ang Diyos. Pero pag gusto niya, maminamahal na makapiling ang tao. Sabi nga ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, "For great is the mystery of godliness, God was manifest in the flesh." Nung nagkatawan tao siya, maminamahal, gusto niya tayong matubos sa kasalanan. Nagkatawan tao siya para maging kasinlaki natin at maging katulad natin na mamatay para pag namatay siya, ito'y magiging handog sa kasalanan. Ngunit, nabuhay na maguli siya, maminamahal, para iligtas tayo sa kasalanan at magmana ng buhay na walang hanggan. Pag gusto lang ng makapiling ng Diyos ang tao, nagmamanifest siya through Jesus Christ, pero hindi dalawa persona ng Diyos. Hindi dalawa. Ang Diyos talaga, malaki talaga ang Diyos. Nagmamanifest lang siya through Jesus Christ pag gusto tayong makapiling, pero siya rin yun. Kita nyo, sumasamba tayo dito, sabi 2-3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, narito siya sa ating kalagitnaan. Ilan ang sumasamba kapag araw ng linggo? Siguro may hindi lamang 1,000 ang churches, pero 2-3 nagkakatipon. Nandun ang malapang nun. Paano nagawa ng Diyos yun? Sa Diyos walang imposible. Amen. Kaya ng malapang nun yun. Kaya hindi nangangahulugan 3 ang persona o 2 ang persona. Hindi nangangahulugan. Ang Diyos kahit magmanifest ng 10,000, walang imposible sa Kanya. Pero iisa lang ang Diyos. Amen. Sabi rito, maminamahal, medyo wala na tayong oras. Revelation 21 verse 18 hanggang 21, ulit talata. Basahin po natin. Ito po ang naghihintay na kalulatian sa atin. Yung langit, mga minamahal, basahin natin. Sa aklat po ng Apokalipsis, ang Kapitulo 21, ang talata ay 18 hanggang 21. 18 hanggang 21. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay asper, at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubong. Ang mga pinagsasalingan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasalingan ng haspe, ang ikalawa ay safiro, ang ikatlo ay calcedonia, ang ikaapat ay esmeralda. Amen. 21. Patuloy pong basa hanggang 20 at 21. Ang ikalima ay sardonica, ang ika-6 ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ika-9 ay topasyo, ang ika-10 ay crisopasyo, ang ika-11 ay hasinto, ang ika-12 ay amastista, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganganinag na bubong. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi yan panaginip, maminamahal, at hindi yan matagal bago mo makamtan. Kahit anytime, makamtan mo yan, maminamahal, mapunta ka sa langit. Sabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die. Pag namatay ka, pagdilat mo sa piling ng Diyos. Kaso, pag namatay ka ngayon, kaluluwa ka pa lang, hindi pa lubos ang kagalakan mo. Parang ka lang nandun sa napakagandang pangarap, ayaw mo nang magising. Para ka lang nananaginip, ako napakaganda nito, ayaw ko nang bumalik, ayaw ko nang magising. Pero yun ang totoo nun, totoo yun. Kaso nga, dahil kaluluwa ka pa lang, hindi ka pala incorruptible, hindi ka pa glorified body. Kaya nga, parang espiritu ka pa lang, kaluluwa ka pa lang pag nandun ka sa langit, pag namatay ka, anytime. Pero makikita mo yan, lahat ng mga nabasa natin.
Ang pagkakaiba lang, kaluluwa ka pa lang. Pag dumating ang mahal na Panginoon, yung katawan mo nasa libingan, mabubuhay uli yan, magbubuo uli yung body, soul, and spirit, at magkakaroon ka ng glorified body. Amen! Pero pag namatay ka, kaya nga, anytime, pwede kang mapunta sa langit. Lahat ng mga kapatiran nating namatay, maminamal, nasa langit na sila. Para lang silang nasa magandang pangarap. Hindi pa lubusan yung kagalakan sapagkat para lang silang nananaginip, napakagandang pangarap. Kasi nga, wala pa yung katawan nila, nandun pa sa sementeryo. Sa pagbabalik pa ng mahal na Panginoon, mabubuo yung kanilang body, soul, and spirit. Pero, ganun pa man, mga minamahal, napakasaya na ng kanilang kalagayan. Nasa magandang pangarap na sila, napakagandang panaginip. Pero pag ikaw ay nanlamig at namatay ka, diretso ka sa impyerno. Ang impyerno, maminamahal, parang bangungot. Yun yung bangungot na totoo. Pag hindi ka nagpakainit sa Diyos, namatay ka, maminamahal, pabalik-balik ka sa kasalanan. Ang motibo mo sa paglingkod sa Diyos ay pera. Hindi mo number one priority ang paglilingkod sa Diyos. Ang number one priority mo ay profesyon. Ang iyong pag-aaral, hindi mo binibigyan ng importansya ang paglilingkod sa Diyos. Pag namatay ka, maminamahal, ang impyerno parang bangungot sa iyo. Bangungot lang sa yun, pero yun ang realidad. Pero para sa iyo, bangungot yun. Kakilakilabot, sabi, it is a people to fall in the hands of the living God. Isang kakilakilabot ang mahulog sa kamay sa buhay ng Diyos. Mapunta ka sa impyerno, para kang binabangungot. Gusto mong gumising, hindi ka na magigising dahil ang impyerno isang napakalaking bangungot na totoo. Para sa iyo bangungot, pero totoo yun. Kaso, kaluluwa pa lang ang nandun sa iyo. Pag dumating ang white throne judgment, lahat ng mga nasa impyerno, sabi na Revelation chapter 20, verse 12 up to 15, magbubuo ang kanilang katawan, espiritu at kaluluwa, lahat ng mga nasa impyerno, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yun ang realidad. Kaya nga, napakalagang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Sabi ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Pero, pag ikaw ay tumalikod, maminamahal, kita mo laging prayer ng beloved pastor. Tuwing maririnig ko magpupuri, mala pastor, nananalangin, umiiyak. Sabi niya, mala pastor, kung ako'y babalik sa kasalanan, patayin mo na lang ako. Mamatay na lang ako. Kung mabackslide ako, mamatay na lang ako. Dapat ganun lahat ng Kristiyano. Pero mga Kristiyano, makita mo yung mga minsan lang dumalo. Parang napakasaya pa ng buhay nila. Parang proud pa sila, minsan lang sila sumamba. Hindi mo alam pag namatay ka. Naghihintay sa iyo ang impyerno, naghihintay sa iyo ang dagat-dagatang apoy. Dahil nasa Revelation chapter 2, verse 4 and 5. Hindi ka sabi, iniwan ang iyong pag-ibig, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Sabi, itatakwil kita. Because you left our first love. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Iniwan mo, dahil iniwan mo ang iyong unang gawa. Sabi ng Biblia, hindi ka mainit, hindi ka malamig, malayining ka, isusuka kita sa aking bibig. Sabi na Revelation 2:4 at Revelation 3:15 and 16. Ang gusto ng malapang nun laging on fire. Ayaw ng Diyos ng patumpik-tumpik. Ayaw ng malapanginoon, malahiningan na paglilingkod. Ayaw ng malapanginoon na dati, mainit ka tapos nanlamig ka ngayon. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka ka pa rin ng malapang. Dapat hanggang sa pagbabalik ng malapanginoon, mainit tayong naglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tumayo po tayo, maminamahal. Umawit tayo sa ating dakilang Diyos at sa ating kung mayroon tayong mga bisita, imbitahan natin sa unahan, anyayahan natin, maminamahal, habang tayo umaawit sa ating dakilang Diyos. Alam niyo yung I know where I'm going? I know where I'm going. Tingnan naman dyan. Awitin po natin, maminamalang awiting. I know where I'm going.
bilang mga mananampalataya, dapat alam natin kung saan tayo tutungo, kung saan tayo pupunta pag binawi ng Diyos ang buhay natin. Alam natin, tayo ay nasa langit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa chorus na. I know where I'm going and whom I'm gonna serve. I have a friend named Jesus waiting there for me. He has given something all that he could give. He gave his life as payment so that I could live. One day I was wondering, what is all about? Life is full of heartbreaks, restlessness and doubt. A gentle stranger. Umawi tayo, maminamal dyan ang lyrics sa ating pong television. Pointed me to heaven, wrote my name above. I know where I'm going and whom I'm gonna serve. I have a friend named Jesus waiting there for me. He has given something that only He could give. He gave His life as payment so that I could live. How many mansions He's preparing there that could not be purchased by a millionaire. Streets of gold that glitters, hair of girly was in the day eternal, where there is no night. I know where I'm going and whom I'm gonna serve. I have a friend named Jesus waiting
there for me. He has given something that only He could give. He gave His life as payment so that I could live. I know where I'm going and whom I'm gonna serve. I have a friend named Jesus waiting there for me. He has given something that only He could give. He gave His life as payment so that I could live. And Where I'm going, I'm gonna serve. I have a friend named Jesus waiting there for me. He has given something that only He could give. He gave His life as payment so that I could live. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mga minamahal, kung meron tayong higit na pinahalagahan, mga minamahal, higit yung pahalagahan ang paglilingkod sa Diyos. Kung mahalaga sa inyong pag-aaral, mahalaga sa inyong trabaho, mahalaga sa inyong negosyo, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, mas mahalaga ang maglingkod sa Diyos. Mas mahalaga ang maglingkod sa Diyos. Pag namatay ka, ni singkong duling, wala kang madadala sa kabilang buhay. Kahit ikaw na, tignan nyo si Henry C. nung namatay. Meron ba siyang nadala kahit pako ng SM? Meron ba siya nadala na isang pares ng sapatos? SM, ang dami niyang pag-aari, ang dami niya, pati sa ibang bansa ang lalaki, ekta-ektarya. Walang nadala ni sintas ng sapatos. Pero tayo, maminamahal, pag naglingkod ka sa Panginoon, lahat ng mga bagay na nais mo dito sa lupa, higit pa doon ang makakamtan mo sa langit. In my Father's house are many mansions. Lalakad ka sa kalsada, naginto. Ang mga haligi, ang mga pader, maminamahal, ay pawang gawa sa mga halagang hiyas. Gawa sa berilo, topasyo, estopasyo, esmeralda. Magkaroon ka lang ng ganito kaliit, esmeralda. Magkaroon ka lang ng ganito kaliit na ruby. Bilyonaryo ka na, doon pader lang ng bahay mo. Amen. At ito, hindi ito katang-isip. Hindi ito panaginip, maminamal. Mas panaginip pa nga ang buhay dito. Kasi dito, bilyonaryo ka. Hindi mo madala sa kabilang buhay. Pero dito, mahirap ka rito pagdating mo sa langit, mayaman ka pa sa bilyonaryo na nabuhay sa mundo. Tatapakan mo lang ang dalisay na ginto. Ang ginto ay tatapakan mo lang. Ang kalsada ay ginto. Ang pintuan ng bahay mo ay perlas. Kaya nga, higit yung pahalagaan, higit sa lahat ang paglilingkod sa Diyos, maminamahal. Ang mga practical na mga Kristiyano, sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God
and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Inuuna ng mga Kristiyanong marurunong, matatalino ang karya ng Diyos. Pero hindi masamang magtrabaho, hindi masamang mag-aral, hindi masamang magnegosyo, hindi masama yan habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Nagiging masama yan pag nagiging priority mo. Kasi ang Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Ang Diyos natin ay mapanibuguin. Pag nakita niya na priority mo ang trabaho, priority mo ang pag-aaral, priority mo ang negosyo, magsiselo siya. Ang Diyos ay mapanibuguin. Hindi kanya isama sa langit. Dapat priority mo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! Ganyan ang gusto ng malapang. Pag nakita niya na priority mo ang paglilingkod sa Diyos, and all these things shall be added unto you. Amen! Ang lahat ng bagay, idadagdag na lang sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin. Idalangin natin, maminamahal, sana mabuksan ang isip natin na mas importante ang mga bagay na paglilingkod sa Diyos. Hindi masama magtrabaho, hindi masamang may mga profession tayo, hindi masama yan. Pero huwag niyong pababayaan ng maglingkod sa Diyos. Malapit na mag-rapture, kailangan dumalo ka ng 3 times a week o 2 times a week. Sabi ng ating beloved pastor, ang makasama sa rapture, dumadalo ng 2 times a week o 3 times a week. Pilitin niyo mga minamahal. Inuulit lang namin yung napakinggan namin sa ating beloved pastor. Ako sigurista Nung napakinggan ko kay Mala Pastor yun, sabi ko, ayaw ko na magtrabaho. Pasok na ako sa pastoral house. Nag-worker na ako, maminamahal. 1984, nag-worker ako. Iniwan ko yung sweldo ko. Sabi sa akin nung manager ko, nung amo ko, Brother Boy, gagawin kong 4 na doble sahod mo. Kung sumasahod ka ng 6,000 a month, gagawin kong 24,000 a month. Huwag mo lang kaming iwan dito. Sabi ko, hindi po, mahalaga po sa akin ang paglilingkod sa Diyos. Mag-worker na po ako. Biglang, nung nag-worker ako, 5 piso ang blessing namin. 1984, 5 piso, pambiling sabon. Ang sabon namin, Ajax, pan-toothpaste namin na yun, pansabon namin sa buhok, shampoo na namin yun, pansabon pa namin sa katawan, pansabon pa namin ng damit. Biro mo, natiis namin yun. Pero ngayon, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Amen! Everybody shall praise the Lord. Yun ang sinabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag ng mahal na Panginoon lahat, ano man ang iniling mo. Kaya sama-sama tayong manalangin. Ano man ang ating mga kailingan, ano man ang ating mga karamdaman, ano man ang ating mga problema, mga minamahal, higit nating idalangin, na bigyan natin ng priority ang paglilingkod natin sa Diyos. Hallelujah. Idalangin natin, God will make a way. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Minsan naiipit tayo sa kagipitan, pero tandaan po natin, ang Diyos kailanman hindi niya tayo pababayaan. Kaya manalangin po tayo, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, idinadalangin po namin na pagpalain mo po lahat ng mga anak mo, ano man ang karamdaman, ano man po ang problema, ano man po nagiging adlang ng paglilingkod nila. Mahal na Panginoon, alisin mo po, palitan mo po ng kasigasigan, palitan mo ng katapatan, tulungan mo kami masunod ang iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Idinadalangin po namin, dakilan Diyos, palakasin mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong kalakasan, mahal na Panginoon. Pagaling mo kami sa aming mga karamdaman, lutasin mo ang aming mga problema, higit sa lahat, mahal na Panginoon, panghawakan mo po kami hanggang sa iyong pagbabalik, maging mainit at matapat kaming naglilingkod sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Ipatong natin ang ating mga kamay, maminamal sa ating mga ulo. Kung kayo po ay may mga karamdaman, banggitin niyo po, demonyo ng mga karamdaman, lumayos ka sa akin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ng mga sakit, lahat ng mga karamdaman, lahat ng mga problema natin malutas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ng mga nagiging adlang ating paglilingkod sa Diyos, demons of materialism, demons of worldliness, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin, demons of materialism, hallelujah, demons of worldliness, hallelujah, lumayos kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng gawa ng kalaban, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Panghihina, panupaypay, unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Be healed,
Be healed, deliverance in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat, maminamahal. Sabay-sabay tayong sisigaw. Lagi kong inuulit sa inyo ang Lucas 6:23. Maminamahal, sabi, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Amen. Amen. Daig mo pa ang tumama sa loto. Ang tumama sa loto, mauubos yung pera niya, pero tayo hindi nauubos, natagpuan natin ang kariyan ng Diyos. Kaya sabi, magsulundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang sumisigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Tumalon po tayo habang sumisigaw, maminamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Maminamahal, ito pong week na ito, medyo magbabago ang ating schedule of services. Take note po, maminamahal, sa ating mga kapatiran na nandito ngayon, baka pumunta kayo dito ng Miyerkules, walang gawain ng Miyerkules. Baka magpunta kayo ng Biyernes, walang gawain ng Biyernes. Baka, mga minamahal, mawaglit sa inyo, mawala sa isip nyo. Ang ating gawain, maminamahal, gagawin nating Martes this coming Tuesday. Sa Tuesday, maminamahal, ang ating midweek service Tuesday. Magiging Tuesday po ang ating midweek service sa halip ng Miyerkules. Magiging Martes. Ngayon lang yan, itong darating na linggo na lang yan, maminamahal. Tuesday, ang ating midweek service from 3 p.m. to 7 p.m. At ang ating overnight prayer, gagawin po natin Thursday. Webes, araw ng Webes, overnight prayer natin, 9 p.m. to 4 a.m. Amen? Lahat na nakakaintindi, magsabing praise the Lord. At araw ng Sabado, maminamahal, nandun tayo sa Rizal Triangle, araw ng Sabado. Amen. Araw ng Sabado, nasa Rizal Triangle tayo para magmamalakayan ng mga kaluluwa. Babalik ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga kapatiran, bago kayo umuwi, magdala kayo ng leaflets. Kahit ganito lang kaninipis. Mag-imbita kayo ng mga loved ones nyo, ng mga kamag-anak nyo, mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo. Magdala kayo ng ganito kanipis, maminamahal, dahil yung ating leaflets ay gagamitin natin sa ating sounding this coming Monday up to Friday. Lahat ng mga kapatiran, huwag kayong uuwi na walang dala para makapag-imbita po tayo this coming Saturday, maminamahal, sa Rizal Triangle. Amen. Amen. At Sunday, maminamahal, Sunday, balik tayo dito sa Pastoral House kasi hindi po ibinigay sa atin ng Saturday at Sunday ang Rizal Triangle. Kaya Sunday, dito naman tayo uli. Balik tayo dito ng Sunday, yan ang ating church anniversary, ang araw ng linggo, maminamahal. Pero ang ating gawain sa Rizal Triangle, ito ang ating krusada, maminamahal, November 29, magsimula tayo ng alas 11. Alas 11 ng tanghali, maminamahal, ang ating gawain sa Rizal Triangle. Kaya inuulit ko po, maminamahal, huwag nating kaligtaan na tayo po'y magdala ng kaluluwa. Ito po ang pinakadakilang bagay na magagawa natin habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Yun tayo po ay makapagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Yan ang pinaka-achievement natin habang naghihintay sa pagbabalik ng Diyos. At binibigay kong buong pagkakataon sa ating beloved brother, beloved preacher, beloved brother Lando. At tayo po ay dadako sa susunod na bahagi ng ating gawain, ang ating special love offering. Amen. Praise God. God bless po ating beloved preacher, ordained preacher boy. Hallelujah sa ating pag-aralan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Bago tayo dumako, sa ating announcement, tayo muna tayo kukuha natin special offering para po sa karagdagang pangailangan ng gawain ng Panginoon. Minamahal, kasi sa nalapit nating krusada, magagamit po natin ito. Kaya po huwag tayong magsinawa. Sa pagkakalob, sabi ng Biblia, kapag hindi ka ng hinawa, paggawa ng mabuti, pagdating ng panahon na ani ka ng mabuti. Amen. Praise God. At pampaspasan, pagpalain naman na pain natin pagkakalob na special of offering, panalangin po natin, beloved Brother Wilfredo de Vera. Amen. Hallelujah. God bless po, beloved preacher Lando Montilla. Tayo po manalangin. Nakila namin, Ama, sa pangalang pinakamamahal na Jesus, na ito po pagkaloob ng special offering, mga Panginoon, para sa pangailangan ng managawain, mga Panginoon. Sa lahat ng makakalob, ibalik na makalibang beses, mga Panginoon,
Patuloy pagpalain ka, pagkitaan ka ng kabuhayan, mga Panginoon, sa wala pong may bigay, gawa ng kalawalan, yung pagpalain ang pusasun na makahabay sila pibigay. Doon sa madalangin sa ng panalay mapastuda sa mga tayo Francis. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po, Brother Fredo. Magbigay ka, ating kay bibigyan. O siksik-liglig, aabawin naman, kaya't magbigay ka, buong puso'y maghandog. At sa iyo'y may pagkakaloob. O magbigay ka, at ika'y bibigyan. O siksik-liglig, aabawin naman, kaya't magbigay ka, buong puso'y maghandog. At sa iyo'y may pagkakaloob. At sa iyo'y may pagkakaloob. At sa iyo'y may pagkakaloob. Amen. Praise God. Puri po ating Panginoon Jesus. God bless po ating beloved selected singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Praise God. Sa lahat po natin minamahal mga kapatiran, patuloy po yung namahal, praise God, yung ating pananambahan dito po sa ating pastoral house. Katulad na nasabi natin beloved preacher kanina, ito po papasok na linggo, minamahal, dahil mayroon po tayo isasagawang krusada, minamahal ang ating midweek service. Sa halip na Merkules, gagawin po nating araw ng Martes. Ganon din po oras, minamahal, alas 3 ng hapon, alas 7 ng gabi. Yung ating overnight prayer naman po, sa halip na Biyernes, gagawin po nating araw ng Huwebes. Ganon din po oras, minamahal, alas 9 ng gabi, hanggang alas 4 na madaling araw ng Biyernes. Amen, praise God. Yan po, minamahal, malinaw po, minamahal. Martes at Huwebes ang ating pananambahan manal dito sa ating pastoral house kung darating na susunod na linggo. At sa araw po ng Sabado, minamahal, unang araw nating krusada, dyan po gaganapin niya sa Rizal Triangle. Alas 11 ng tanghali, magsisimula po, minamahal yung ating sasagawang krusada. At araw po ng linggo, November 30, balik po tayo dito, minamahal sa ating pastoral house. Amen, praise God. Mayroon tayong bautismo, sa hindi pa nabautismohan, may bautismo po tayo. Mayroon po tayong minamalihan, sa may ibig magpalihas, may lihas po, may counseling, may mga katanungan po, patungkol sa paglilingkod sa mga Panginoon, mangyari lumapit lamang sa ating beloved preachers area. Andiyan po ating beloved ordained preacher, nakahanda po na siya ay maglingkod sa inyo. Amen, praise God. At minamahal, handa po natin minamahal ating next week service natin minamahal, Martes at Huwebes. Overnight natin, Huwebes, ang ating midweek service, araw ng Martes. Amen, praise God. At minamahal, kung wala na po din sa may practice po, minamahal, may meeting po, excuse me po. Lahat po ng beloved choir, pagkatapos po natin closing prayer, may meeting po kayo. Amen, praise God. Lahat na ating beloved choir. Pagkatapos po na ating closing prayer, may meeting po. Amen, praise God. At minamahal, praise God, at araw po ng bukas, simula po natin sounding sa mga bakante po. Wala pong gagawin, minamahal, may bakanting oras po kayo. Pumunta po kayo dito, minamahal sa ating pastoral house. Magsisimula po ang ating sounding, minamahal, simula araw ng bukas. Amen, praise God. At minamahal, kung wala na po additional announcement, ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating Panginoon Jesus at tinatapos sa matagumpay na pananambahan. Sa araw na ito, maging sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay, panalangin na rin po ito na ating beloved worker, Adore Paulo Bundok. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando Montilla. Tayo po'y manalangin. Guys, sa tayong mag-closing prayer. Dakilang Diyos sa mga banal sa mga pangyari pangalan ni Jesus, kami nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay na manalagawain namin idinaos sa Sunday General Worship. Salamat na muli mo kami pinagpala, sinamahan o Diyos. Salamat po. Simula kanina ang umaga hanggang sa mga oras ito, kami nagbibigay papuri, pagluwalhati, pagdadakila sa banal na pangalan. Salamat sa paglangis mo sa mga papuring awitin namin inawit, mga joyful solemn song. Salamat o Diyos sa katapatan ng anak sa pagbibigay. Ganoon din po sa mga banal mong salita namin napakinggan na pag-aralan, na dinala po ng mga aral o Diyos. At sa awitin ng beloved choir na tunay nadama namin, banal mong presensya. Ipinadama mo sa amin muli. Minsan na pang yung banal matamis, banal na presensya namin kalakasan. Siyang aming katatagan sa paglilingkod namin sa iyo, malapay noon. Salamat po, malapay sa revival na pananampalataya at kung papaano mo
Idinakong payapaligtas sa mga anak sa lugar na ito sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ingatan mong lahat ng mga babiyahe, mga maglalakbay, mga nakamotor, single, mga magdadrive na four wheels, o Diyos, tatawid sa tawiran. Ingatan mong lahat ng mga anak mo, sila makarating ang payapaligtas sa kalang tahanan. Itong aming samudalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po, Brother Pao. Kabayan po tayo minamahal. Praise God. At na po yung kaya may inibig. Mas inibig po tayo lahat.